Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 8, talata 14 hanggang 21. Sa ebanghelyong ito, makikita natin na nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa na lamang ang natira sa dala nilang tinapay doon sa bangka. At sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo at ni Herodes. Kaya nga nag-usap-usap sila sapagkat akala nila ang pinapatungkulan ni Jesucristo ay dahil wala silang dalang tinapay. Kaya nasabi iyon ng Panginoon. Ngunit alam ni Jesus ang kanilang pinag-uusapan, kaya't sinabi niya, bakit ninyo pinag-uusapang kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaintindi? At ipinaliwanag ni Jesucristo, nakalimutan nyo na ba nung paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000 tao? Ilang kaing ang napuno ninyo ng lumabis na pagkain? At nung paghati-hatiin ko muli ang 7 tinapay para sa 4,000 tao, ilang kaing ang napuno ninyo? At para bang ipinaalala sa kanila ni Jesucristo na kahit isang tinapay ang dala nila sa bangka, ay kaya itong paramihin ni Jesucristo kung paanong naparami niya ang tinapay para pakainin ng 5,000 tao sa isang pagkakataon at 4,000 tao sa iba pang pagkakataon. At may mga lumabis pa nga. Ngunit ang pinapatungkulan dito ng ating Panginoon ay tungkol sa pampaalsa ng mga Pariseo at ni Herodes. Ano ba ang pampaalsa? Ang pampaalsa sa ibang salita ito ay yung lebadura na inihahalo sa masa ng harina upang paalsahin ang tinapay. Sa ebanghelyo ni San Mateo, ito ay may positibong kahulugan. Ang sabi ni Jesucristo sa Kabanata 13 ng ebanghelyo ni San Mateo, ang kaharian daw ng langit ay katulad ng kaunting pampaalsa o lebadura na inihahalo ng isang babae sa takal ng arena at napapaalsa niya ang buong masa. Ang ibig sabihin na maaaring sa maliit lamang nagsisimula ang kaharian ng Diyos, ngunit ito ay sapat na para sakupin ang buong masa. O maaari nating sabihin na ang kaharian ng Diyos ay nagsisimula sa maliit, ngunit ito ay unti-unting lalaki hanggang masakop niya ang lahat. Ngunit sa ebanghelyo natin ngayon, ang lebadura o ang pampaalsang tinutukoy ni Jesucristo ay may negatibong kahulugan. At makikita natin na ang negatibong kahulugan ng pampaalsa ng mga Pariseo at ni Herodes ay kasalanan at kasamaan. Kapag babasahin nga natin ang sulat ni San Pablo, unang sulat sa mga taga-Korinto, Kapitulo 5, versikulo 6 hanggang 8, pinaliwanag ni San Pablo ang maling larawan o negatibong katangian ng lebadura. Sinabi ni San Pablo, hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa. At talaga namang ganyan kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pangpaskwa na walang iba kundi si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa na sagisag ng kasamaan at kahalayan, subalit sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan. At sa sulat na ito ni San Pablo ay nagiging maliwanag ang ibig sabihin ni Jesucristo, na ang pampaalsa ng mga Pariseo at ni Herodes ay ang lumang pampaalsa ng karumihan,
kasalanan at kahalayan. Ngunit, sinabi ni San Pablo na tayong lahat ay tinatawagan na maging isang bagong masa, maging bagong tinapay na walang lebadura. At mahalagang malaman natin na ang tinapay na walang lebadura ay sagisag ng Paskwa, sagisag ng pagtawid mula sa pagkaalipin papunta sa paglaya. Sapagkat nung umalis ang mga Israelita sa Ehipto at sila ay lumaya, ang tanging dala nila ay tinapay na walang lebadura. At sa tuwing nagdiriwang ng Paskwa ang mga Hudyo, palagi silang kumakain ng tinapay na walang lebadura. Ang ibig sabihin, yung lebadura na nagpapaalsa ng kanilang tinapay na galing sa Ehipto ay wala na. Kaya nga meron ng bagong masa, bagong tinapay na walang lebadura, simbolo ng paglaya sa pagkaalipin. At sa bagong tipan, ang Paskwa ay naganap na kay Hesukristo. At ang Paskwa ay pag-alis o pagtawid mula sa kasalanan patungo sa bagong buhay. Pagtawid mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. At ito ay naganap sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyong ito, katulad nung sinasabi ni San Pablo, tayo ay magdiwang ng Paskwa, pagtawid, umalis sa isang kalagayan at tumungo sa isang mas mabuting kalagayan. Para bang sinasabi ni San Pablo, iwan na ang mga lumang lebadura, ang lumang pampaalsa, iwan na ang lumang buhay ng kasalanan, karumihan at kahalayan, at maging malinis katulad ng tinapay na walang lebadura. Napakaganda, sapagkat para palayain ang bayang Israel, kailangan ng kapangyarihan ng Diyos. Para sa atin naman, para tayo palayain at makaranas ng Paskwa ng pagtawid mula sa buhay ng kasalanan patungo sa buhay na nakaayon sa kalooban ng Diyos, kailangan ng korderong pang-Paskwa, si Hesukristo, ihandog at ang kanyang dugo ang maging tanda upang lahat tayo ay makaligtas sa pagkaalipin sa kasalanan at sa kamatayan. Napakalalim na salita na hindi naunawaan ng mga alagad sa ating Ebanghelyo. Ngunit ang sinasabi lamang ni Hesukristo, bumubuo ako ng bagong tao, bagong simbahan. Kayo na aking mga alagad ang magiging bagong masa, ang bagong tinapay na walang lebadura. Sapagkat lilinisin ko, aalisin ko ang lumang pampaalsa at bibigyan kayo ng bagong buhay. Kaya nga sa araw na ito, sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi natin kailangang mamuhay sa nakaraan. Hindi natin kailangang ikadena o itali ang ating ngayon kaugnay ng nakalipas. Sinasabi ng Panginoon, tapos na iyon. Kahit ang Panginoon nga ay hindi na tinitignan ang mga kasalanan, karumihan, kahalayan ng ating nakaraan. Interesado ang Diyos at nakatingin siya sa kung ano ang magagawa niya sa atin ngayon, sa araw na ito, na tayo ay maging mga taong katulad ng bagong masa, mga taong tumatawid sa lumang buhay, patungo sa buhay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.